Celestis, Deus Pater
Domine Filio ingenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Creatores peccata mundi, miserere nobis, Creatores peccata mundi, suscipet deprecationem nostra, qui sedes ad extera Patris, miserere nobis, boniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sanctum Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Dona nobis Christus Domini, Domini Fortuni, vobiscamus et Christus Domini, via est ad initia
Et con spirito tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domine. Ido tempore, dicebat Iesus scribis et Phariseus, et egum tuat postulteto, ad sapientias et scribis et philosophes et crucificatus, rex eis flagellabis in synagoguis Christus et persecutionis decipisate in tribunate. Quod veniat super vos omnis sanctis Christi, virtuosus et super terram sanguinatem Christi, et sanguinem Zacchario. Liberati et genocidio, tribus inter tempum et adultarum. Amen, dicum. Veniete economia super generatione Christo. Jerusalem, Jerusalem, te occidis profetas et miraculous. Create Iisus Pontius volutum pregare Filius tuum, et quodum Gallia congrega, unos vos salvadas et produisi. Ecce quetur bonus domus destra descere, non ne videbulis amodo et mutatum, benedictus qui venit in nomine Domini. Simula ay ang Verbo. At ang Verbo ay Diyos. At kasama ng Diyos ang Verbo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito ang bungad ng Ebanghelyo na ating tinanggap kay Apostol San Juan at ibinigay ng Santa Iglesia bilang aral para sa Kapaskuhan sa pagsilang ng ating Panginoon. Pinasisinungalingan ng ating banal na Ebanghelyo para sa Kapaskuhan ang mga iba't ibang sekta ng relihiyon na tumatanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Iniaaral ng Ebanghelyo ni San Juan na ang ating Panginoon, ang Verbo o ang salita ng Diyos,
ay Diyos. Simula, kasama ng Ama. Kinakailangan ang Diyos ang pumarito sa ating piling, sapagkat ang tanging Diyos lamang ang pwede magpalaya sa ating mga kasalanan. At ang Diyos lamang ang may kapangyarihan upang tayo ay palayain sa ating pagkakagapos at pagkaalipin sa Diablo. Dumarating ang Diyos base sa ating liturhiya, sa mga panalangin ng misa at sa mga pagbasa na ibinigay ng simbahan bilang aral sa atin, na ang Diyos ay isang liwanag, napakatinding liwanag, isang liwanag ng araw. Dumarating ang Diyos bilang liwanag sapagkat tinanglihan natin ang utos ng Diyos ng umpisa. Sa tukso ng Diablo, kung saan tayo ay napadala, inakala natin na tayo ay pwedeng maging Diyos. Tinukso tayo ng Diablo na maging Diyos. Ang Diyos na siyang nagtatanggap at siya lamang ang nagpapasya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Sa mundong ating ginagalawan at maski sa simbahan, tinatawag na bagong kalakaran sa simbahan ng mga Novus Ordo. Ito ang problema, ito ang kasalanan na namamayani pa rin, na tayo ay nagpapasya sa huli kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Oo nga't naiintindihan, sabi ng ibang mga Katoliko, ang bagong liturhiya na nasa Cebuano, nasa Tagalog, o nasa Ingles. Pero ang kanilang pag-iisip, ang kanilang kapasya ay laging taliwas naman sa kung ano ang palagi ang itinuturo ng simbahan, kung ano ang batas ng Diyos at kung ano ang batas ng simbahan. Kung tunay nga nilang naiintindihan ang misa, ang bagong misa, hindi sila maaaring mamuhay sa kasalanan. Hindi sila maaaring mamuhay ng taliwas sa 10 utos ng Diyos. Hindi sila maaaring mamuhay ng taliwas sa batas ng simbahan. At hindi sila maaaring mamuhay ng taliwas sa mga tinuturo ng ating simbahan. Ang Diyos ay napalito bilang liwanag upang palayain tayo sa ating kadiliman. Ang pagpapalaya na ito ay siyang panilapit ng ating pag-iisip sa ating Panginoon. Tayo ay nag-iisip kasama ng ating Panginoon. Nakikita natin ang mga bagay kung paano nakikita ito ng Diyos. Pero ang pruweba na tayo ay sumusunod sa pag-iisip, kaisipan ng Diyos, at tayo ay tumitingin sa mga bagay, titingnan natin ang ating sarili, titingnan natin ang ating kapwa, ng ayon sa paano nakikita ng Diyos ang lahat, kung tayo ay sumusunod sa lahat ng itinuturo ng ating simbahan. Kung tayo ay nakatayo ng ganap at ng lubos sa kung ano ang pananampalataya ng simbahan. Hindi tayo lumalakad ng sarili nating ilaw. Hindi tayo maliwanag ng ating buhay. Ang Panginoon lamang ang liwanag ng ating buhay. At ang bunga ng liwanag na ito, walang iba kundi tayo makita kung paano tayo naging makasalanan at kung paano mas talong higit na kailangan ang tulong ng ating Panginoon. Lalo na ang tulong na ibinibigay lamang niya, higit sa lahat sa pamagitan ng ating mga sakramento, na ating mga tunay na sakramento. Kung ano ang tinanggap natin sa ating Panginoon, kung ano tinanggap natin sa mga apostoles, ito ang ating nilalapitan. Ito maaaring mabago. Sapagkat hindi maaaring mabago ang desisyon ng Diyos kung paano niya tayo ililigtas. Kung paano ililigtas tayo ng Diyos noon, walang pwedeng mabago sa kanyang paraan ng paliligtas sa atin. Kaya marapat lamang na tayo dumulog sa ating mga tradisyonal na mga sakramento. Ang mga sakramento ang siyang tulay, daanan ng grasya ng Diyos.
tanggalin ito sa atin, butasan ito na siyang sakramento ng Novus Ordo. Wala tayong mapapala, wala tayong makukuha ng grasya. Hiwalay tayo sa buhay ng Panginoon. At yan ang problema na mga Katoliko na sasabing naiintindihan nila ang bagong liturhiya. Mamuhay sila ng iwalay sa buhay ng ating Panginoon. Sumusunod sila sa agos ng mundong ito. Yan ang isa sa mga dahilan kung ba't naparito rin ang Panginoon. Sa pagsunod sa agos ng mundong ito, tatanggihan natin ang nararapat na lugar ng ating Panginoon sa ating buhay. Para sa mga tao na nasa labas ng simbahan at yung mga sabing Katoliko pero sunod naman sa takbo ng mundo, tinatanggihan nila ang lubos ng paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi man nila tuloy ang kanilang waksi, hindi man nila tuloy ang tinatalikuran ng Panginoon, pero ang Diyos ay nasa paligid lamang. Malapit sa pintuan na ng kanilang buhay. Sa ating simbahan, makikita natin na ang Panginoon ay ang siyang sentro. Ang krus ang nasa sentro ng altar ng ating sanctuary. Ang Diyos ang dapat nasa sentro ng ating simbahan. Pero ngayon tatanggihan nila na ibigay sa ating Panginoon sa Banal na Santisimo Sakramento sa ating mga simbahan ang pinakasentro at pinakamataas na posisyon na nauukol para sa Diyos. Walang halaga yung pangangaral ng mga pari na ilagay sa sentro ng ating buhay ang Panginoon kung mismo sa ating mga simbahan, kung mismo sa ating mga dambana ay hindi makita na ang Panginoon ay siyang nakaluklok sa sentro at pinakamataas na posisyon. Napalito ang ating Panginoon upang turuan tayo na ibalik sa Diyos, ibigay sa Diyos kung ano ang nararapat niyang posisyon. Siya lamang ang Panginoon. At dapat tayong pasailalim sa Kanyang mga turo, sa Kanyang mga batas. Hindi katwiran na sapagkat may maraming mga obispo, maraming mga pare na sumusuway sa utos ng Panginoon, tayo na isusunod sa kanila. At ang dahilan pa natin, maaaring tayo ay patawarin ng Panginoon kasi ginagawa iyon ng marami. Hindi. Ang kapatawaran lamang ay para doon sa mga nagsisisi ng kanilang nilabag ang kagustuhan ng Diyos. Kasabalatin ng ating Panginoon bilang liwanag. Inanyayahan niya tayo na magbalik loob sa Kanya. Pero sa pagbabalik loob, hindi dapat ang programa ay pagbawas lamang ng kasalanan. Kinakailangan na hayaan natin ang Panginoon na hugutin mula sa ugat ang ating mga kasalanan. Tinakailangan tayong lumaya sa ating mga kasalanan. At mangyayari lamang ito kung tayo ay handa na tanggapin ang mga pagsubok, ang mga kabigatan sa buhay. Yung mga hinihingi ng ating Panginoon, lalo na sa ngayon, na hinayaan niya na tanggalin itong ating tradisyonal na misa. Sapagkat gusto niyang makita kung handa ba tayo magsakripisyo na hanapin siya at makapiling siya. Kahit pa maglakbay tayo ng ilang oras, gumastos tayo para lang makapiling siya. Sapagkat kinakailangan natin suklian ang pagmamahal na ipapakita niya sa krus. Ang krus ang siyang hantungan at siyang dahilan ng kanyang pagparito dito sa ating piling. Kaya sa banal na pagdiriwang nito, sa banal na sakripisyo ng isa na ito, hilingin natin ang biyaya na sigit na mas maging bukas loob tayo
sa sakripisyo ng ating hinihingi ng Panginoon sa atin na hanapin natin siya at makasama siya sa ating tradisyonal na misa, kung saan ibinibigay niya muli ang kanyang sarili, binibigay niya ang kanyang puso sa tuwing tumatanggap tayo ng banal na komunyon. At nang sa gayon, tayo ay mas mabuhay ng ayon sa tibok ng kanyang puso. Hindi tayo dapat namumuhay na may mga debosyon. Nagdadasal nga tayo, nagdadasal ng Santo Rosario. Pero hati pa rin ang ating pag-iisip, hati pa rin ang ating puso. Tayo ay nakatuon pa rin sa mga bagay ng mundong ito. Kung ano ang magandang pangako ng mundo, pero anong mundong makalaban sa ganap na paghahari ng ating Panginoon. At tandaan natin sa bawat pagsasariwa ng sakripisyo ng ating Panginoon sa krus, kasama natin ang mahal na Birhen sa paanan ng krus. At ang pagkaina ng ating mahal na Birhen Maria ay hindi natatapos sa Bethlehem at hindi rin natatapos sa paanan ng krus. Sa paanan ng krus, ipinagkatiwala tayo ng ating Panginoon sa kanyang pangangalaga. At walang ibang magandang debosyon sa mahal na Birhen Maria, kundi ang makaisa tayo sa kanyang diwa. Gusto ng mahal na Birhen na maisilan niya ang kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Jesucristo sa ating kaluluwa. Na tayo ay basta nang maging kawangis ng Panginoon. Matanggal sa atin ang pagiging kawangis at katulad ng Diablo. At ang Diablo na punong-puno ng kahalayan at punong-puno ng mga pagsisinungaling. Ang Diablo na siyang laging palaban sa otoridad ng Diyos at sa otoridad na itinakda ng Diyos para sa atin. So hindi pwede sa isang banda tayo ay katulad ng Panginoon at sa kabilang banda katulad din tayo ng Diablo. Hindi maaari na parito ang ating Panginoon upang sirain at tanggalin sa atin ang bawat wangis at bawat pagkakatulad natin sa Diablo. Makapasok lamang tayo sa kaharian ng langit kung makikita ng Ama ang ganap at perfectong wangis at pagkakatulad natin sa ating Panginoong Jesucristo at kanyang bugtong tumpok. Ito ang ating biyaya na ating inaabangan at inaasam dapat sa pagparito ng ating Panginoon. At ito ang ating ihilingin din sa tulong ng ating mahal na Birhen. Nang sa gayon, sa wakas ng ating buhay, kasama natin siya, maihap tayo sa Panginoon, sa Diyos, na wala tayong hinamad, kundi ang maging katulad ng kanyang anak at maging kanyang ganap na wangis at imahe sa buhay nito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Padre omnipotente, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patrinatum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum, de Deo verum, Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendet de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto,
Deus crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est et resurrexit tertia Dei secundum Scripturas et ascendet in cielo sedet ad dexteram Patris et aeternum venturos est cum gloria iudicare vivos et mortuos cuius venidor et fides et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filio qui procedit qui cum Patre et Filio simul adorator et cum glorificator qui locutus est per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confitiorum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobis, Et cum spiritu tuo. orem. O sanctissima, o purissima, dulcis Virgo Maria, Mater amata, intimirata, ora pro nobis. Tuus oratio et refugium Virgo Mater Maria, quid optamus et expiramus ora pro nobis. Excedibilis per quam tribilis salva nos, O Maria, tolerandoris, sanadoris, ora pro nobis. Tua gaudia et suspiria Iovet nos, O Maria, et esperamus ad declamamus ora pro
in agnus Deis, ora ergo Maria, nobis ora in mortis ora, ora pro nobis. O Sanctissima, O Purissima, Dulcis Virgo Maria, Mater amata et venerata, ora pro nobis. Tu sola Signor et refugio Virgo Mater Maria, quid optamus per te spiramus, ora pro nobis. Incedibilis per qua tribilis salva nos, O Maria, Domina nobis, sana dolores, ora pro nobis. Domino secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum purga. Habemus ad Dominum. Gratias Domino Deo nostrum. Deo